Ang sabi, dapat sana daw sa December pa mag-expire yung kanyang contract. Pero napagdesisyonan daw nila na i-pre-terminate na lang. Kasi nahirapan daw siya. Hirap na. Ang hirap man talaga po na maidepensa si Inday. Kaya nga po, kawawa yung kanyang mga opisyal. Parang yung kanyang tatay, kawawa yung mga opisyal ni Digong. Damay-damay sila, mga kababayan. Ganon din dito sa kaso ni Inday, mga kababayan. Maraming nadamay ng mga opisyal. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo sa sabi, pre-termination ng contract ni Yusek Powa, yung spokesman ni Inday? Terminate na yung contract. Paano hindi po i-terminate? Nilaglag ni Powa. Nilaglag si Inday during the previous hearing. Tinuro ni Powa si Inday saka yung disbursing officer ni Inday. Sila niya ang may direct knowledge niyan. Ang pwede niyang sumagot. Nagugas kamay si Attorney Michael Powa. O ngayon, sabi kanina doon sa hearing, hindi na niya ako connected. Mutual niya yung decision. Sabi ni Powa. Yan po, pre-termination of contract as OBP spokes. A mutual decision, sabi po ni Powa. Sukol na po kasi na corner ng Congress. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo ang full story ng mga balitang yan, kasi si Congresswoman Beatrix Luistro, Congresswoman Jinky Beatrix Luistro, si Inday Anya, liable for malversation and breach of public trust over the missing 10.4 million confidential funds. Yung parte ng 125 confidential funds. Pero kinalkal na po yung total na 612.5 million confidential funds. Nakitaan, mga kababayan, ng irregularity. Punong-puno ng irregularity. Dama yung mga opisyal po. Maraming kinalagkad si Inday to hell. Yung isa niyang opisyal, mga kababayan, si Lopez, tumakas na papuntang Amerika. But before ko, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.
Balikan natin mga kababayan yung ating topic ngayon. Yan ang sabi dito mga kababayan ni POA. Wala na niya ako sa Office of the Vice President. Pre-terminated na niya yung kontrata ko. Ang sabi, dapat sana daw sa December pa mag-expire yung kanyang contract. Pero napag-desisyonan daw nila na i-pre-terminate na lang. Kasi nahirapan daw siya. Hirap na. Ang hirap man talaga po na maidepensa si Inday. Kaya nga po, kawawa yung kanyang mga opisyal. Parang yung kanyang tatay, kawawa yung mga opisyal ni Digong. Damay-damay sila, mga kababayan. Ganon din dito sa kaso ni Inday, mga kababayan. Maraming nadamay ng mga opisyal. So sa pagtatanong po ng mga congressmen, sabi ni POA, nagkaroon bang pag-uusap po prior to the previous hearing? It was a mutual decision. Nag-express ako na hindi ko kaya i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, I find it very difficult to go on media to be interviewed on the same matter kasi nawawala sa objectivity kasi I'm also part of the hearing as a resource person. Nagdahilan na lang mga kababayan si POA. Kasi paano mo i-depensa mga kababayan yung papresko ni Inday na gusto ko anyang tanggalan na ng ulo yung Pangulo. Paano mo yun ipapaliwanag? Wala eh. Pagkatapos, sabi ni Inday, pag hindi niya ako tinigilan ninyo, sinabihan ko niya si Jaime Marcos. O kayong ko talaga yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Tapos, itapon ko niya sa West Philippine Sea. Kung ikaw ang spokesman po. Paano mo yun ipapaliwanag? Pag tinanong ka ng media, ano ba nangyayari, Attorney POA sa ating Vice Presidente, nababaliw na ba? Siyempre, hirap na hirap mga kababayan. Kung paano, yung mga DDS nga po, mga vloggers niya, hirap na hirap. Ang lagi na lang po na issue nila mga kababayan, yung 5,500 flood control projects ng ating Pangulo. Yun na lang lagi po, yung ginagamit nilang depensa para ilihis. Pagtagpan mga kababayan, yung mga kinasangkutan ni Inday na kung ano-anong kontrobersya na uwi sa pamumugot. Diba? Naging pugotera si Paul Torreira mga kababayan si Inday. Dahil dito po sa hearing ng Congress. Iwan ko, with all the revelations naman ngayon po, kung bukas magpapresko naman si Inday, siguradong pag nagpapresko no, masaya. Tuloy-tuloy ang paglubog ni Inday, mga kababayan. Yung sabi dito, earlier during the same hearing, panel chairperson in Manila 3rd District Representative Joel Chu asked POA if he was still working for OBP. To which the latter replied, I would like to inform the Honorable Committee that I'm no longer connected with the OBP. My consultancy contract was already pre-terminated. I'm also no longer a spokesperson. Nagkakalaglagan kasi mga kababayan. At kahit man po siguro sino na maging spokesperson ni Inday, mahirapan po na manatili pa. Ang kailangan na spokesperson ni Inday po, taga Mandaluyong. Sana niya Mr. Marabila sa Mandaluyong. Bala na kayo. Basta akma kay Inday po na maging spokesperson, expert, taga Mandaluyong. Tama pa? Sakto niya Mr. Maravillas. O ngayon, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, binibigyan na lang ng last chance. Bibigyan pa ng last chance yung mga opisyal ni Inday na mag-attend ng inquiry. Ito na niyang final chance para sila mag-appear for the 4th time. Nag-skip sila mga kababayan sa inquiry.
Gagamitan na ngayon sila ng kamay na bakal. Iko-contempt na sila. Ito po yung mga matitigas ang ulo. The officials are as follows. Si OBP Chief of Staff, Zulaika Lopez, na ang sabi, tumakas na. Lumarga na mga kababayan pa Amerika. Yan po. Si Zulaika Lopez. Kahapon daw mga kababayan lumipad papuntang Los Angeles. Pag na-contempt, ipapahanting siya mga kababayan sa Interpol. You see? Matutulad siya kay dating Mayor Alice Goo. Tinugis po. Nahuli pa rin kahit tumakas mga kababayan papuntang Indonesia. Yan ang mangyayari niyan sa mga opisyal ni Inday. Magiging silang mga pugante. Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Limuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa Del Rey, former DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, at saka si SDO Edward Fajarda. Itong si Sunshine Fajarda, ito yung binanggit kanina sa hearing na namimigay ng allowance. Ito yung umamin kanina. Tumanggap daw siya ng 25,000 monthly allowance for 9 months. So sabi po ni Congressman Chua, we will just issue reissue another subpoena with a stern warning that the next time that they fail to attend, we will be constrained to issue a much severe penalty. Sabi naman po ni Congressman Benny Abante, pag hindi pa niya sila mag-attend, hindi na siya mag-hesitate to cite them in contempt. This is the fourth time they skip the hearing. This is unfair to these people here who have attended every time that they are called upon, sabi po ni Abante. It's unfair for us, too, that we are here in this hearing and these people are kept on insulting us. Sigurado, ang order, mga kababayan, ganun din yun is speculation ng ating mga congressmen. Ang dahilan kung bakit hindi nag-attend itong mga officials na to, kasi siyempre, pinagsabihan sila ni Inday, because that's the official stand ni Inday. Invalid niya itong investigation. Hindi man niya ito in aid of legislation, kundi politika niya para ipin down siya. Yan ang sinasabi ni Inday. Kaya ang dahilan kung bakit hindi sila nag-attend, itong mga officials niya na malapit ng maging pugante, matulad kay Atty. Harry Roque, siguradong ang otos galing kay Inday. Kasi talaga pong mako-corner si Inday dito. Mag-attend, hindi mag-attend itong mga officials, mga kababayan. Yun na ang lumalabas sa investigasyon. Ito nga, sabi dito ni Congresswoman Jinky Luistro, the confidential fund of the Department of Education was not properly recorded as at its best or misspent or misappropriated at its worst. There remains also an unexplained amount of 10.4 million pesos. It is the humble submission of this representation that there is a prima facie case of malversation and in addition, an apparent case of breach of public trust. Tapos, mga kababayan, malversation at saka breach of public trust. Pakinggan natin mga kababayan yung porsyon ng interpellation, pagtatanong ni Congresswoman Luistro. An avenue for them to be able to refute, to belie the findings that we have established already. But they prefer not attending the hearing rather than giving their due explanation to all the issues which have been raised already. Mr. Chair, after the last hearing of the Committee on Blue Ribbon,
the Vice President held a press conference, although apparently she did not address squarely the findings that we have established already. Among others is the huge cost of rentals for the safe houses, most especially the 16 million confidential fund that was used in 11 days for the safe houses. Second, the confirmation of Attorney Osayas with regards to the receipt of DepEd envelope payola, which has been testified to already in the previous hearings by Yusek Mercado. And third is the denial of the AFP of having received any fund from the DepEd with respect to the Youth Leadership Summits and the information and education campaign which were conducted. Nonetheless, Mr. Chair, there is one remark of the Vice President which indeed captured the attention of this representation. And if I can ask the Secretariat to please play this video clip of the press con. Walang audio? Walang audio? Hindi umandar? Since we're having some technical problem, let me share with you what she said during that press con. She said that the DepEd Confidential Fund ay ginamit para magbigay ng impormasyon sa militar at sa local government units kung saan dapat gawin ang Youth Leadership Summits at ang Information Education Campaign. First of all, Mr. Chair, I find it really strange. A civilian office like the Department of Education is the one which will be providing a confidential information to the military and the LGU with respect to national security. Hindi po ba baligtad ito, Mr. Chair? Because it is indeed the mandate of the AFP to promote and secure the national security and interest of our country. Pero dito po sa naging pronouncement ng ating Vice Presidente, she said, ang confidential fund ng Department of Education ay ginamit para magbigay ng impormasyon sa militar at sa LGU kung saan dapat gawin ang Youth Leadership Summits at ang Information Education Campaign. Baliktad nga. Yung trabaho ng ating mga security officials, inassume na ni Inday para lang may ma-justify na ginamitan ng confidential funds. Pero sa katotohanan, wala man pong nirelease. Hindi maintindihan kung saan napunta mga kababayan yung kwarta. Ang sabi po ni Congressman Acop, kung titingnan natin ito, it is a technical malversation. Kasi lumalabas, ginamit niya sa ibang bagay, not intended na gamitan. Dalawang bagay niya, ginamit sa iba o binulsa. Sabi mo ni Acop, tingin ninyo mga kababayan, saan napunta? Tinatanong pa ba niya yan, Mr. Maravillas? Alam na kung saan napunta? Balikan natin si Congresswoman Duistro. Mr. Chair, I wish to invite the attention of the committee to the certifications that were issued by the AFP and were submitted by the DepEd to COA in support
of the utilization of the DepEd Confidential Fund, and the same provides YLS and IECs are conducted to prevent recruitment of teachers and students. Yung YLS, yung Youth Leadership Summit, na ang sabi, gumastos ng 15 million. Pero yung 15 million, nakacharge sa confidential funds, sa report ng COA, sa report ng OBP sa COA. Pero, dininay po ng Armed Forces, wala man na niyang binigay sa amin, kami anyang gumastos. Ito yung sinasabi mga kababayan ni Congresswoman Luistro. By terrorists and insurgents. May we request Attorney Camora to please confirm kung ito nga po ba ay nakasaad sa certifications ng AFP. Attorney Camora. Mr. Chair. The certifications submitted by AFP to DepEd and which were subsequently submitted by DepEd to COA in support of the utilization of the DepEd Confidential Fund provides, among others, that YLS and IECs are intended to prevent recruitment of teachers and students by insurgents and rebels. That is what is contained in the certification. So Mr. you Chair. confirm. Yes, Mr. Chair. And having said so, Mr. Chair, we must understand that there are 4 existing programs of DepEd. And I wish to know also from COA, sang program po ba pumasok ito? Because we have to understand that each program has their corresponding expenditure of the confidential fund. Can we please flash each program along with the corresponding expenditures? The program includes counterinsurgency, abuse prevention and control, anti-illegal activities, and anti-extremist or terrorism activities. Ang bawat programa pong ito ay may kanya-kanyang expenditures ng confidential fund. And if we can show this table, Secretariat, please. The table shows that for counterinsurgency program, first quarter, DepEd spent 2 million, and second quarter, DepEd spent 2,050,000. The second program is abuse prevention and control within schools, and expenditures for first quarter, 2.130 million. Second quarter is 2.370 million. Anti-illegal activities, first quarter, 1.5 million, and second quarter, 1.7 million. And for anti-extremism, first quarter 1.8 million and second quarter 1.8 million. I understand, Mr. Chair, that the YLS and the education information campaign has to fall in any of these programs. And considering the purpose that was indicated in the certification submitted to COA, I wish to believe na ito pong mga YLS na to at IECs na to ay part ng counter-insurgency program. Tama po ba ito, Attorney Camora? Tama po, Mr. Chair. And having said that, Attorney Camora, ang total expenditures po for the counter-insurgency program is only 4,050,000 pesos, when the amount utilized is 15,540,000 pesos. Mayroon pong nawawala 10,490,000 pesos. Saan po kaya napunta itong diferensya ng nasabing amount?
Mr. Chair, we considered the entirety since ang sabi naman po, focus on protecting the schools and the youth from physical harm, criminalities, terrorism, and drug abuse. So, hindi na lang po siya sa counterinsurgency. Mr. Chair, is it the intention of Attorney Camora to consider that the entire amount utilized, that is 15,040,000, were spent in all these 4 programs of DepEd? Is that what you are trying to say, Attorney Camora? The fund was used for the payment of rewards po in relation to these 4 programs. Yes, So, but there are 4 programs of the DepEd under which the utilization must fall. Kaya ang tanong ko po sa inyo kanina, when the certification provides that YLS and IECs are conducted to prevent recruitment of teachers and students by extremists and terrorists. Ito po ba ay tamang nasa ilalim ng counterinsurgency program? Yes, Mr. Chair. Because if so, since most of the expenses, or I should say all, of the 15,540,000 was utilized for this YLS and IECs, ang napapaloob pong expenditures for counterinsurgency program is only 4,050,000. Hinahanap ko po, Attorney Camora, saan po napunta yung 10,490,000? Ayun nga po. Actually, binase din po namin sa certification na they've made mention that it is to protect the schools and the students from physical harm, criminalities, terrorism, which is one of the, and drug abuse po. So, Then why did they not indicate those purposes in the certifications? it's on the certification po. I'm reading from the certification po. The certification provide for prevention of recruitment by the terrorists and rebels. Am I correct, Attorney? Yes, Mr. Chair. Ano pa po bang ibang purpose ang nakasaad sa certification? Mayroon pa po bang ibang purpose? Nakalagay po kasi, also because of this exchange of information, we were able to perform our civil-military combat and intelligence operations in our AOR with focus on protecting the schools, their students, and the youth from physical harm, criminalities, terrorism, and drug abuse. So from your point of view, Attorney Tamora, saang program po ba napapaloob itong YLS at IECs? Sa anti-insurgency. If you are saying that this falls under the anti-insurgency program, ano naman pong activities kaya ang kinonduct ng DepEd in line with their abuse prevention, anti-illegal activities, and anti-extremism? Based din po dito sa YLS, yun pong other purposes nung YLS. In other words, Attorney Tamora, you will agree with me that all the certifications pertain to YLS and IECs only. Pero meron pong other purpose po kasi silang nilagay sa certification. Then please enlighten us what activity falls under abuse prevention. What activity falls under anti-illegal activities? I think the YLS activities also included yun nga po, lectures on drug abuse, criminalities. Are you not particular about defining, identifying sang programa po ba ito na papaloob? How are you able to account the expenditures if you are not even aware kung saan programa kasama yung mga activities ng DepEd? I think that was not part of the yung naging part nung review nito. Dahil nung nagpa-submit po kami ng etong sa rewards,
I will raise the same question for the last time, attorney. You were saying that the YLS and the IEC fall under counterinsurgency program. Yes, And Mr. that is only 4,050,000. Yes, Mr. Way below the 15,040,000 confidential fund that was utilized by DepEd. What therefore are the activities that fall under abuse prevention first? Mr. Chair. Ito lang po yung naging basis namin, Mr. Chair. I understand that this 15 million is not even a subject matter of an AOM or an ND. Tama po ba ako? It was a subject matter of AOM po. And then what happened with the AOM? And then this is their answer, yung certification po. And you simply adopted this. Yes po. And you agree with me that it is not clear with COA kung anong activity ang pumasok in every or each of the 4 programs. Hindi na po namin kinategorize, Mr. Chair. I wish to invite the attention of the committee to the total amount spent for all these programs. Nasa ilalim po. First quarter is 7.5 and then second quarter is 8.31. How can you give us a clear presentation on how this 15 million was utilized if you could not identify under which program every activity falls? Ano po bang ibig sabihin ng pagtango nyo, attorney? Yun po, hindi po na-consider nung evaluate po na i-categorize siya according to the programs of the DepEd. But can you confirm to us, yun po bang certifications na sinasabi nyo, which is stated that YLS and IECs are intended to prevent recruitment? Pare-parehas po ba yan? O may iba pa pong purpose na nabanggit? Ayun po, yung isang certification may ganun pong nakalagay na other purpose. How many certifications are we talking about, attorney? For the entire 15,040,000 pesos confidential fund of DepEd. Mr. Chair, dalawa lang po. Dalawang certification lang po. And I think it will be very easy with you at least to categorize, Attorney Camora. San po bang program na pasama yan? Dadalawa naman pala. Can you please read the purpose of the first certification? These combined activities benefited 1,300 participants for the YLS and 8,754 students for the IEC. These collaborative efforts with the DepEd, Region 1 NICA, Regional Office 1, and OPAPRU were conducted to insulate the students from exploitation by the communist terrorist groups and inform them of the ills of terrorism and communism. Would you agree with me that that is counterinsurgency program? Yes, Mr. How Chair. much is the amount indicated? There is no amount indicated in this particular There is no amount certification. indicated. How about the other certification? Can you please read to us? Only the first purpose po. Kasi, Mr. Chair, there is a second purpose in this one. What Which is the second purpose? Yung first po na binasa ko na about criminalities, terrorism, and drug abuse. And then, Is there any third and fourth purposes? no, Mr. Chair. Wala na. First and second. Yes, Mr. So in other words, the certifications provide first is the counterinsurgency and second, it encompasses the 3 other remaining programs. Yes, Mr. Chair. However, I wish to manifest, Mr. Chair, that the COA should be able to identify under which program each expenditures fall, because if I will be basing our interpretation to the certification which states as primary purpose that the YLS and IECs are conducted to prevent recruitment, then it means
that the program which is being implemented by DepEd is the counterinsurgency program. And considering that the amount which was spent for this program is only 4,050,000, I wish to be enlightened, magkano kaya yung nagastos for the abuse prevention, magkano kaya ang nagastos para sa anti-illegal activities, at magkano kaya ang nagastos para sa anti-extremism. It is my humble submission, Mr. Chair, that the COA should be able to identify this, to be able to give a clear presentation and account of the public funds which were utilized by the Office of the Department of Education. Mr. Chair, moving to my second observation, the DepEd Confidential Fund, according to the Vice President, was used to obtain information where military and LGU should hold the YLS and IEC. Again, I find this strange na baliktad na po because the office which has the mandate on addressing the national security and interest is the AFP, the Office of the National Defense. So I wish to believe that matters concerning national security ay mas marami pong information ang DND compared to the Department of Education. But strangely, ang nakasaad po dito, ang confidential fund ng DepEd ay ginagamit para makakuha ng impormasyon at masabihan ng military kasama na ang LGU saan kayo magko-conduct ng Youth Leadership Summits at Information Education Campaign. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to believe na dapat mayroon pong correlation ang source ng information at ang site or recipient ng YLS and IEC. Can we request the Secretariat to please flash the graph, the pie? Mr. Chair, the payment of rewards indicated in our graph shows, or should I say, is not consistent with the location of the recipient where the YLS and the IEC were conducted. Ang sabi po dito sa ating graph, nagkaroon ng payment of rewards Pati pala sa Albayo. sa Zamboanga del Norte, sa Zamboanga del Sur, Kamsur, sa Zamboanga Sibugay, Sorsogon, Masbate, sa Camnorte. Basilan, even in Sulu, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Bulacan, Nueva Ecija, Zambales, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate. However, Mr. Chair, the total payment of rewards Pati pala dito sa amin. is only 4,182,000. Again, if we compare this to the total amount of confidential fund, which is 15,540,000 pesos, ang question, saan naman po kaya nadala itong nawawalang 11,258,000 pesos? Tindi. Can we ask Attorney Camora, mayroon po ba kayong nakita sa inyong pag-audit? Saan ho ba nagkaroon ng YLS and IEC na hindi consistent sa location ng payment of reward? Mr. Chair, yung location ng YLS and IEC is based on the certification po. These are the areas covered po nung activities. On the other hand, sa DEP po, yung payment of rewards, pwede po kasing yung informant is nasa ibang
lugar or address po kasi niya yon or address niya kung saan man siya. That kung is saan a man possibility, but Okay. I am certain that you were not able to inquire about that information anymore. We don't inquire po beyond the I understand, but are you really allowed to assume? Kasi what you are telling us is just an assumption. Pwede po na ang source of information ay nakatira sa Batangas. At magbibigay po siya ng impormasyon tungkol po sa Zamboanga del Norte. How do you think a person residing in Batangas will be familiar on what is going on in Zamboanga del Norte? That is a personal ano lang po. But actually po, table audit lang po talaga ang audit ng confidential funds. So, it's talaga po kung ano yung sinubmit na documents. In other words, Attorney Camora, you do not pay attention anymore even when the source of information are residing in places far from the site of the Youth Leadership Summits and the Information and Education Campaign. Hindi na po namin pinagtugma But were you able to see and observe these inconsistencies during your auditing? Nakita niyo po ba yon? I believe so. That is why you stated earlier na pwede naman pong nakatira sa ibang lugar and he will be giving information about another place. Yes, Mr. Chair. But You observe it during the auditing, but you did not conduct any further inquiry as to the correlation between the source of the information and the recipient or the location of the recipient of the YLS and the IECs. Do you agree? yes, Mr. Chair. Hindi nyo na po pinansin. Mr. Chair, to conclude, dito po sa dalawang slides na ating ipinakita, if we will be anchoring our analysis on the programs of DepEd, it will appear that only 4,250,000 was spent for the counterinsurgency program, Mr. Chair. And therefore, there remains an unaccounted amount equivalent to 10,490,000 out of the total confidential fund, which is 15,540,000. Meanwhile, Mr. Chair, if we will be anchoring our analysis on the location of the source of information and the location of the recipients of the Youth Leadership Summits and the Information and Education Campaign, what is consistent with respect to their location is equivalent only to the amount of 4,282,000 pesos. So, there remains also an unexplained amount of 10,490,000 pesos. Nasaan naman po kaya itong amount na ito? Mr. Chair, in conclusion, I wish to believe that the confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best, or misspent, or misappropriated at its worst. It is the humble submission of this representation that there is a prima facie case of malversation, and in addition, an apparent case of breach of public trust. For us to be able to know whether there is malversation, 4 elements must be present. Number 1, there must be a public official. 2, he is the custodian of fund. 3, the fund must be for public purpose. And 4th, the public official took, appropriated, misappropriated, or consented
or through abandonment or negligence permitted another person to take them. For the information of the public, ang malversation po can be done intentionally. We call it dolo, which is with criminal intent. And it can be done as well by negligence. We call it culpa or by negligence. In other words, with or without criminal intent. If the four elements are present, which I believe they are present, there's a prima facie case of malversation. With respect to the breach of public trust, this is the violation of public's confidence in a public officer's ability to serve with integrity, impartiality, and in accordance with law. Public trust is mandated by no less than the fundamental law of the land. That is the Philippine Constitution. We wish to express our utmost trust and confidence to the 19th Congress of the Philippines in addressing the apparent infractions of our rules on malversation and breach of public trust. And to the Filipino people, Mr. Chair, rest assured that this committee will legislate the necessary laws to safeguard not only confidential fund, but all public funds. As likewise, we commit to recommend the filing of the necessary actions against people found liable for committing these infractions. Thank you, Mr. Chair. Malversation po and breach of public trust, mga kababayan. Malinaw po na kinurako. Mananagot ang dapat managot. Pa-filean po ng necessary charges yung mga personalities. Damay-damay na po dahil po sa kagagawa ni Inday. Maraming nadamay. Napasama po yung kapalaran ni Inday. Yan kasi masyadong mayabang. Napakalinaw mga kababayan yung sinasabi sa Bible. Ang mga mayayabang daw, inaabot po ng disgrace. Ito na nga po mga kababayan ang nangyari. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.